Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Monday, first Monday ng Ghost Month, August 3, 2026. So nag-bounce yung index natin. Alam mo na kung bakit. Dahil kay ICT ulit. Ayan. So medyo malakas yung sipa niya. So nag-up siya ulit ng 4% for today's trading natin. Tapos yung ibang mga gumalaw, yung mga dati pa rin, ABS-CBN, Lopez, Mining Stocks, PXP, OGP, ICT at saka yung bago lang na isa si RAC. Ayan, so sila-sila din lang yung gumagalaw. So si ABS-CBN Lopez, so lumabas na ako sino yung bidder sa kanya. Si Manny Pangilinan pala. Ayan, so meron tayong mga post kanina doon sa Twitter naman natin. Okay? So sa global market, maganda yung futures ng US. So back-to-back sila no Friday, okay din yung galaw. Pero European stocks parang hindi gumalaw eh. Baka holiday sa European stocks. And then mix yung galaw natin dito sa bandang Asia. Tapos yung cryptocurrencies natin pababa nasa 62K ngayon si Bitcoin natin. Okay? So balik tayo sa Philippine markets. So si ICT lang yung bumubuhay dito sa mga blue chips ulit nga natin. So nanguna sa lista natin yung mga sumipa na maraming gumalaw na penny stocks niyan. So RAC nag-up siya ng 10.7%. Wala tayong balita dito. So meron siyang 786K net foreign sale tapos si ABS-CBN. So yun nga, may mga rumors 'di ba na lumalabas. Pero yung huling lumabas na balita, so wala naman daw kino-confirm si ABS-CBN pero nauna lumabas MVP may bid sa ABS-CBN natin. Okay? So nag-close siya ng 7.27%, zero yung net foreign buy. And then si PXP, so nag-up siya ng 5.04%, meron siyang 252K net foreign sell. Lopez, ayan. So buhay na naman yung rumors niya. Nag-up siya ng 4.63%. Meron siyang 2.12 million net foreign sale. Mining stocks, OGP, up ng 4.63%. And ICT, maganda kasi daw yung earnings, 22% kung tama yung nabasa ko sa kanya. So, meron siyang 4.36% na galaw and then 508.3 million. Ayan. So, 500 million net foreign buy. Pero si PSC, ang net foreign buy niya lang 75.6 million. So, mas marami pa yung lumabas sa mga most likely sa big caps naman yan. Okay? So, kaya lang, dahil malakas nga yung sipa ni ICT, nag-up yung index ng 1.58%. So, balik tayo dito sa 6,334.72. Okay? So, ghost month during this time. Ayan. So, disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk po na involved sa market. As usual, due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And follow mo lang po ako dito sa ating Palapa Trader na YouTube channel para updated ka sa review. Subscribe ka lang or kung gusto mo join ka dito sa trading group po natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, as usual, maraming salamat sa viewers sa market natin. Ayan, bagal. Company reviews, check mo na lang. Sample trades sa PSE. Nasaan yung mga bagong papasok na stocks. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, risk management, and basic learnings dito sa PSE market naman natin. Okay? And then sa crypto, follow mo lang ako dito sa ating Palawi Trader. Crypto ko to. Para sa mga crypto-related vlogs, social media, Facebook account na Palawi Trader. Yan. At saka yung Facebook page. Yan. Check mo na lang po yung mga posts natin. Sa Twitter, hindi ko na buksan yung website natin. So, wala pang summary si Philippine Stock Exchange. So, yung galing niya lang kay outsmarting market. So, lakas ng sipa, no? 1.58%. Kala mo lahat ng index. Pero, kina ICT lang yan. Ayan. So, 3.31%. Malakas yung mining, 1.56%. At saka finance pala, 1.26%. Pero lahat naman is verde dito sa indices natin. Okay? So, yun yung major na galawan. And then sa mga movers, nag-bounce na si Meralco,
46% ICT, yan po, 4%. Maynila, 3.7 bouts. Ayala Corporation, nataw 4.6%. SMPH, 1.42%. Okay? So, yun yung mga winners. Ito yung mga foreign activity. Net foreign buys sina ICT, Maynilad, Meralco, BPI, OGP, Jollibee, Emperador. Net foreign sale, namula si Converge, 81 million. Net foreign sale, BDO, 67. Net foreign sale, URC, minus 58. Ali, bumagsak si Ali minus 31 million. SM, minus 31 million. Okay? So, yun po yung galawan ng market. Tapos ito yung chismis kay ABS-CBN has denied a report o denied that Manny Pangilinan o MediaQuest Holdings are in talks to take over management of the broadcaster. Ayan. Pero most likely meron, no? Kasi hindi yung pag-uusapan niya kung wala siyang balita. ICT, ito yung pinaka-good news. Net income up by 22% yung kanyang first half. So sa first half na market, sa umaga pa lang malakas na siya, no? Services talaga. And then bumawi yung yung mining sa closing. Ayan. ABS-CBN says no talks to hand management to MVP Group. Ayan. Pero most likely, no? Meron siguro yan. Share buyback, SMPH, Fruit, AGI, AC at saka si OPM. Years after the listing, si Holcim binenta sa Chinese company. Ayan, China. Ang bumili kay Holcim. Si, okay. Magdi-delist pa to? After the cement maker delisted. Ayan, matagal na pala delisted to. Si Holcim. Okay, ABCBN, nag-jump. LPZ, nag-jump. Si ABS, mabot pala ng 11% kanina. Okay? Rescue package. So, nung alas 12, pinaka-mover na talaga si ICT. Aba, SCC pumitik din pala, 4%, HTI, SM San Miguel Corporation, Piro Nickel. Ba, 47% pala. Ito pala yung mover natin. Hindi ko nakita to, si Ferro natin. Okay? So, Mark Ventures, Change in Director, PXP, ayan, interested in exploring native hydrogen opportunities while seeking fresh funding to pursue its petroleum service contracts. Ayan. So, yan po yung balita natin. OGP, Airmark, 768 million under its final mine rehab and decommissioning plan. Meralco told by ERC to refund over collection. Okay. Tapos si PXP, okay ulit. Marami siyang news. OGP on track with DDPO mine rehab. ABS-CBN ulit. Meralco to comply with 9.5 billion refund. Pero nag-bounce na kanina, no? Double Dragon approves 300 million hotel REITs. Okay? So magre-REIT ulit siya. Iran war talks to set to resume. Ayan. So yun na naman yung pampagood vibes ng US market. Mamaya, laban na naman yung dalawa. Okay, Manila Electric Company may soon see lower electricity bills after the ERC approved the implementation of 9.5 billion. Laki yan. Refund. Hindi kayo malugi si niyan. Si Meralco natin. Okay? And then siglawan natin last Friday. Dito na pala si Rock. Gumalaw na siya nung Friday. Gumalaw ba siya ngayon? Ayan. So nakita ko lang siya yung nauna sa green. Okay? So yun po yung mga balita. Patalasas ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel natin. Okay? So punta tayo dito sa Galawan, sa index. Lumalaban tayo. Basta andyan si ICT buhay yung Pero ghost month ghost month tayo ngayon. So malaki pa rin yung trading range. Kasi si ICT lang naman yung nagda-drive ng push up ng markets natin. Kaya medyo lalo na ngayon, di ba? May mga upcoming holidays. Okay? So nag-close tayo ng 6.3, 1 point, ang taas sana, 1.58%, 75 million net foreign buy. Ayan. So rock pala yung nanguna kanina. Ferro pala. Ayan, ayan. Hindi ko napansin, meron pala tayo ditong ayan,
principal's office pala tong si Ferronox Holdings. Parang may balita to ah. Hindi ko na pero may news to si Ferronox Holdings. So anyway, si Rock yung nakita ko kanina. Ayan. So nag-pump kasi to. 10.7%. Dami penny stocks na gumalaw eh. ABS 7.27. Gap up. And then HTI, yan. Daming pumitik ngayon na penny ah. So 7% din. FCG, nagka-volume na. O 5%. Si Lopez, 4.6. OGP, 4.6. Yan, breakout si OGP. ICT, 4.36. Maynilad, 3.7. Ayan, bounce na. Shake-out kanina. Si Maynilad. And SEC is 2.93. Aboitiz na malaban din, no? 2.82%. Okay. Sa losers natin, si Ali, ang nanguna. Ayan. Rebalancing ba to? So, minus 5.33%. Si IES, minus 5. Tapos si Now, walang volume. BSC, minus 3%. And then Bloom, minus 2.82%. Okay? So, yun po yung mga movers at saka losers dito sa markets natin. So, silip tayo dito sa global. Ayan, maganda ulit yung futures ng US dahil doon sa good news. Resume talks daw after magbombahan ng dalawa. So, S&P plus 0.57, Dow Futures plus 0.8, and then Nasdaq plus 0.46. Yan. European stocks mix ba? O halos berde pala lahat. Yan, berde pala sa Europe. Nag-adjust na. Okay. And then sa Asia markets, laglag ulit si Kospi. Mix yung galawan natin. Okay? So dito naman sa crypto, pabagsak si Bitcoin, 62K, Ethereum 1.8, si BNB 585, XRP 1.07, si Sol 72, and then Dodge 0.07. Okay? So balik tayo dito and quick review sa trending stocks ulit. Okay, so unahin po natin si Rock. Solid si Rock. Pangalawang araw na pala to na trending tayo sa kanya. Ayan medyo sumipa siya Lang napaaga yung take profits. So pinaka-peak niya is 3.39. Tignan natin kung bibisitahin niya ulit. Tapos ang support natin syempre dito sa breakout 2.78. Ayan, may upcoming dividends pala to na okay din 6.19%. Okay? So buhay pa rin naman siya, may volume pa rin naman. So yun nga lang overbought na si Rock natin. Pero malay mo, meron pa may reference tayo dito sa taas eh. Okay? So nag-close siya 3 pesos, 10.7% and 786K net foreign buy. So solid din yung niya, MACD formation. Okay? Next, sa may balita, ABS-CBN. So nag-pump. Tignan natin kung mag-break dito. So siguro habang hindi pa sinasabi kung magkano yung presyo or kung tuloy ba. So pump pa rin siya. Lopez stocks natin. Ayan. So makiat siya. Nag-up ng 7.27%. So nag-close ng 3.69. Ayan. So bullish. Pero medyo profit taking siya. Anyway, bullish pa rin naman yung niya. RSI level. Yung MACD niya hindi pa nagre-recover simula nung nag-pullback siya last time. Okay? So hanggat may balita, pumipitik si ABS-CBN. Next, PXP, pinaparamdam din. May mga nababasa naman tayo na service contract. Ayan, so medyo nag-pump siya ng konti. Kailan nauntog, hindi na tuloy. So baka retest to sa gap. May gap tayo dito. Malapit sa 2.57. Dow G kasi yung kandila. So tignan. Watch out na lang sa holders. Okay yung RSI. Okay din MACD niya. May volume. Kaya lang Dow G kasi. So nag-close siya 2.71. 5.04% and then 250K net foreign sell. Okay? Next, LPC. So kung sino na lang matunog talaga yung gumagalaw. Okay? So, yan, breakout na. Solid na yung candle niya, breakout. Meron ba tayo ulit dito sa kaliwa? Meron tayo dito sa kasa.
Ayun kasi, may parang gap down tayo dito o pwede rito sa 6.2. Pero pag sinswerte, 6.75. Yan. So, solid yung kandila hanggat may rumors, overbought yung stock natin. Okay. Para sa malalakas yung loob. So, nag-close siya ng 6.1, up ng 4.63%, and then 2 million net foreign sale. Bakit kaya sinabi niyang wala naman daw? Pero sinasabi ng mga balita, may rumors na may usapan. Okay? Next, OGP. So, sumabay na rin. Last week si LC, di ba? And then, ito naman, ayan, nag-breakout na rin siya. Bumabalik yung mga mining stocks. Tingnan natin kung babalik dito sa 38.2, pero ngayon bullish lahat ng mining stocks. So, up, breakout, and uptrend. Okay din yung RSI niya. Ang ganda. Tapos, ganun din yung MACD formation natin. Okay? So, nag-close siya 35, up ng 4.6%, 26 million. May tulak pa. 26.7 million net foreign buy. And then, pinakamalakas sa blue chips, ICT. Dati si Meralco eh. Kailan bumagsak si Meralco natin, no? So, on the way siya ulit para mag-retest sa 1,046. Ayan, 1,000 pesos pala ulit si ICT. Ito, solid yung galaw, no? Diretso. Bagal, pero dire-diretso. So, earnings po yung catalyst. Maganda. First half. Okay yung RSI niya. Yung MACD niya. Hindi pa nakaka-recover. Okay, so nag-close siya 1,005, up ng 4.36%. Then 508 million. So nasa kanya yung volume ng foreigners natin. Okay? So yun lang yung mga gumalaw na malalakas dito sa market. Okay, hopefully maganda yung galaw natin. Bago magpakasyon, bago magkaroon ng mga holidays ulit kasi ghost month. So alam mo na, medyo mahina yung market pagdating ng August. Okay po. So yun lang muna. Bago tayo mag-close ulit, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabok Trader na YouTube channel. Join ka sa group. Kung gusto mo ng guide, crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po sa group. Okay po. So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.